So, itong magkapatid, di ba na Cayetano, di ba sabi ko nyo sa inyo noon pa, na darating din ng araw na lalabas din ang baho nila at boom, lalabas na nga ang baho nila. Kasi nga mga kaloys, ito yon, di ba? Ito yung nangyari about sa Cayetano siblings. Itong si Alan Cayetano at saka ito yung kapatid niya, si Pia. Ayan, di ba? So yung SEA Games, yung kaldero, isa pa yun. Okay, natitingnan. Kasi di ba head itong si Cayetano, tapos hugas kamay na siya, pero kaldero pa lang na 50 million, magdududa ka na eh. Unless uplok ka. Yung uplok talaga yung utak mo, hindi ka makapag-estimate. Diba? Overpriced talaga yung kaldero. Pero anyway, that time, Duterte administration, wala talagang magawa yung magreklamo, di ba? In power sila eh. So ngayon mga kaloys, ito titingnan na at kung ano yung mga kababalaghan doon sa SEA Games, okay, ng 2019. Sa logo pa lang eh. Di ba? Magkano yung logo? 3 million. Imagine yung logo mga kalis galing sa Olympics tapos dinagdagan lang ng mga bilog-bilog, ayun, SEA Games na. 'Di ba? Sa dami-daming magagaling na mga artist sa Pilipinas, ay yun pala 3 million, 'di ba? 3 million ba yun? Sa Pagcor na logo yan. Basta mahal. Okay? So aside from SEA Games, titingnan ngayon, dahil nga si Lacson, 'di ba, ay tinira itong ni Cayetano. Si Lacson ngayon, imbestigahan yung mga projects, okay, ng Cayetano sa Taguig. 'Di ba? Napaldo-paldo daw ang itong Cayetano. And eto pa mga kaloys, yung kapatid nila, yung bunsong kapatid ata nila, 'di ba? Yun pa ang magsasabi kung paano ninakaw yung pera dahil sa project. So yun yung kabang-abang natin mga kaloys. At alam ko, knowing Cayetano, okay, ito ang aking analysis okay? Abangan natin kung bibingo ako dito. Kung i-analyze natin yung galawan ni Cayetano mga kaloys, certified balimbing po siya. Okay? Di ba naalala nyo nung naging ano siya, anti-noy-noy nung 2010? Di ba? 2010 ba yon? Tapos 2013, naging pro-noy-noy siya. Di ba? Tapos, yun na nga. Eto na, pag madidiin na yan, maging pro-BBM na yan. Kasi nga, diba sabi ko nga sa inyo mga kaloys, ang mga motto ng mga politician, there is no permanent friends or enemies, only permanent interest. Kaya pabaling-balingan sila. Like Lauren Ligarda, diba? Palipat-lipat. Politicians yan eh. Tapos magta-trust kayo sa politicians. Kayong mga oplok, kayong mga butterbonyak, kayong vloggers, nakampi sa mayor ng Talacogon, diba? Magtitiwala kayo sa mayor doon sa pondo. Ayaw nyo sa trust fund. Diba? Example na itong mga politicians na to. So, eto na mga kaloys. Punta naman tayo yun kay Kibuloy. Okay? Mamaya na yung kay Lauren Ligarda. Okay? So, itong si Kibuloy mga kaloys, nag-analyze din tayo niyan. Okay? Na dahil nga may kaso si Kibuloy sa US, nakakulong siya ngayon, di ba? Sabi ko nung time na nakakulong si Kibuloy, pwede siyang gamitin ni Mrs. President, di ba? Na parang sabihin mo, ano Kibuloy, alam kong marami kang alam sa mga Duterte na mga baho. Di ba? Gusto mo ba na manatili sa Pilipinas yung kaso mo? Kasi kung nasa Pilipinas ka, mayroon talagang probability na makalabas ka. Tingnan mo si Bong Revilla, di ba? Bigla nakalabas, ang daming nagulat. So, kaya nga si Bato de la Rosa ayaw niya sa ICC kasi alam niya checkmate na siya doon. Doon na talaga siya habang buhay. Okay? Kaya gusto niya makulong sa Pilipinas kasi ang daming politician nakalabas. Right? So itong si Kibuloy mga kaloys, yun na nga, baka pinipressure ito behind the camera ng company BBM na ilalabas mo yung baho ni Duterte. Di ba? Kasi mas marami kang alam eh. Right? Pero siguro pinili ni Kibuloy na maging loyal. O baka takot din siya sa Duterte. Baka ipagurgur siya. Or alam niya kakayahan ng mga Duterte pag mag-tridor siya. Di ba? So ayan na nga. Sa tagal ng pagkakulong niya, 2004, yeah. 2004, di ba? Magto 2 years na.
So, hindi pa rin siguro nag-cooperate. Okay? So, boom. Ito na ngayon ang nangyayari mga kaloys. Comment kayo dyan. So, itong si Kibuloy, last month pa pala, okay, nag-request na po ang US. Okay? Na kunin siya para harapin ang kanyang kaso sa Amerika. 'Di ba? Ayaw ni Kibuloy mapunta sa Amerika, 'di ba? Kasi alam talaga niya na hindi na siya makauwi. Doon na talaga siya. Okay? Baka maging cartoon na lang siya. Right? So, eto mga kaloys, 'di ba? In-underestimate nila si Bongbong Marcos kasi sabi ni Digong, weak si BBM. Pero hindi nila alam yung asawa. Okay? Hindi sila nag-analyze. 'Di ba? Na ang asawa ni BBM, yun ang kanyang strength. Okay? So, eto mga kaloys, panoorin mo natin tong sinabi ni Kibuloy noong 2004. Hindi pa siya nakulong nito. Okay? Ibinunyag ni Pastor Apollo Kibuloy ang umano'y balak ng Amerika na ipadukot at ipaligpit siya matapos ipagkanuno umano siya ng Administrasyong Marcos. Pero si Senator Riza Ontiveros hindi naniniwala at tinawag lang na pa-victim ang pastor. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mag-resign na kayo. Ayun. 'Di ba? Na-underestimate nila, 'di ba, ang kakayahan ni Mrs. President. Right? And nagaganito sila kasi nga may alas sila si Sara. And base nga doon kay doon sa sino to yung isang witness mga kaloys, Madriaga, 'di ba? Na plano pala talaga nila si BBM na pababain or gurgurin, 'di ba, ng 2025. Right? So, eto, ang lakas ng loob nila kasi akala nila hindi makukulong si Digong kasi si Digong hindi pa nakulong that time, 2004. Okay? Pero anong nangyari ngayon mga kaloys? Oh, boom! Nag-request na ng extradition ang US. Okay? Para dito kay Kibuloy.